natin Diyos. Hallelujah. Okay, tayo po muli. Ngayon ay pinaglaanan ng Diyos ng pagpapalang salita na sa umagang ito'y magbibigay ng patuloy na kalakasan sa bawat isa sa atin, lalo tigit sa panahon ito na tayo nakakaranas ng mabigat na pagsubok sa ating buhay. Isang katotohanan sa ating buhay na kapag dumarating yung mga pagsubok, yung mga trials o yung sitwasyong katulad nito na meron tayong pandemya, ito yung nag-uudyok o nagbibigay ng dahilan para tayo ay magkalapit-lapit. Siyempre, kung mga tayo ay naka-quarantine, dumating yung time na talagang may mga naka-lockdown, wala naman tayong magawa kundi talagang tumigil tayo sa ating tahanan kasama ang ating pamilya. Pero higit doon, yung pwersahan na pagtigil natin sa tahanan, higit doon, yung pusa nating pagsasama-sama ay nangyayari, nakalulungkot, na malimit na nangyayari sa panahong merong nararanasang pangit ang pamilya. Di ba? Nagkakaroon tayo ng pagsasama-sama, pagdadalanginan, pagkukumustahan, na sa umagang ito, yan yung nais ng Diyos. Na magkaroon tayo ng muling pagtingin, ng muling pag-aaral patungkol sa tinatawag na pamilya ng Diyos. Alam niyo po, ang Biblia ay napakalawak ng katuruan, napakalawak ng sinasabi patungkol sa bawat isa sa atin, lalo tigit. Hindi lamang sa ating biological family, kundi lalo tigit sa tinatawag na spiritual family. Dito sa kasaysayan sa Biblia ay natala yung maraming mga pangyayari doon sa gawa. Doon ay makikita natin, kapag binasa natin yung chapter 2, doon ay makikita natin yung mga iniligtas ng Diyos na nakabilang sa kanyang pamilya ay patuloy na nagsasama-sama, nag-aaral sa pamamagitan ng turo ng mga apostol. Sila ay nagpe-fellowship bilang magkakapatid na sabi roon. Sila ay naghahati-hati ng tinapay, sama-sama sa pagkain, sama-sama sa pananalangin, at sila ay sama-sama na pumupunta sa templo para doon ay isagawa yung tinatawag na paglilingkod sa Diyos. Sila ay nagpupuri. At sabi nga doon sa verse 47 ng chapter 2 ay maraming taong nalulugod sa kanila. Maraming kaluluwa ang naliligtas. Di ba? Sabi doon sa verse 47, libong mga naliligtas araw-araw. At doon ay makikita natin yung tinatawag na pangyayari sa pamilya ng Diyos na nakikita yung tinatawag na pagmamalasakita. Yung sila ay hindi inaaring sarili yung kanilang meron sila o yung kayamanang meron sila, hindi binabahagi nila sa iba. Iyon ay isang, kung titingnan natin sa ating kapanahonan, miski noon, kung ito i-imagine natin yung nangyari ngayon, isang napakagandang paningin sa pamilya ng Diyos. Na makita yung ganung mga bagay na nangyayari doon sa loob ng pamilya ng Diyos. At ito yung masasabi nating challenge sa bawat isa sa atin. Kasi kung paanong ninais ng Diyos, na noong unang panahon, yun ang mangyari sa pamilya niya, yung tinatawag na pamilya ng Diyos. Hanggang sa ngayon, ito pa rin yung nais ng Diyos na magkaroon ng kaganapan doon sa pamilya ng Diyos. Na bagaman, alam natin na hindi pa ito totally talaga nangyayari sa pamilya ng Diyos, pero ito yung ating goal. Ito yung naisin ng Diyos, na ito yung nais na ipursue ng bawat isa sa atin na mangyari sa atin bilang tayo kabahagi sa pamilya ng Diyos. Ang ating susunod talata ay sinulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2, 19 hanggang 20. Sabi po nito, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay na ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panuluan ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Alam niyo, itong talatang ito, dito natin makikita na tayo lahat, ang sabi rito, isinama tayo ng Diyos, ibinilang, hindi na tayo itinuring na dayuhan, nang tanggapin natin si Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo napabilang sa kanyang pamilya at tayo itinuring na mga kasambahin ng Diyos, na kung yahalin tulad dun sa isang building o sa isang gusali, ang sabi rito, ang panuluan o yung pundasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus mismo. Diba? Kaya makikita natin bilang kabahagi ng pamilya ng Diyos,
Hindi naman tayo nagtatapos dun sa tinanggap natin si Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas at tayo nakabahagi na sa kanyang sambahayan o sa pamilya ng Diyos. Hindi doon nagtatapos yun. Bilang mga kabilang doon sa tinatawag na pamilya ng Diyos, meron tayong mga bagay na dapat makita sa atin, katunayan o proof na tayo ay mga kabilang talaga sa tunay na pamilya ng Diyos. Kaya ito yung paalaala ni Apostol Pablo pa rin na naitala niya sa unang Timoteo 3. Sabi po rito, 15 o umpisa sa 14, bahagi ng 14, sabi rito, umaasa akong magkikita tayo sa palalong madaling panahon. Ngunit isinulat ko ang mga ito sa verse 15 na sabi, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambayanan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Dito'y maliwanag yung nais ng pagkasulat ni Apostol Pablo na nakadres kay Timoteo. Sabi niya, maipaalam niya na kung ano ba yung dapat na maging tayo o yung ugali natin bilang tayo yung mga kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay. Ito yung paalala ni Apostol Pablo na sa umagang ito, ito yung magbibigay ng patuloy na paalala sa atin. Gaya na sinabi ko kanina, maraming pamilya nagkakalapit-lapit sa panahon ng pagsubok. Sa panahon may trial sa pagsubok, di ba? Nagkakaroon ng pagkakalapit-lapit. Pero sang-ayon dito sa sinabi ng Apostol Pablo, hindi ito dapat mangyari sa panahon lamang na may pagsubok sa ating buhay. Kung sabi rito, ito ang dapat na maging ugali. Ibig sabihin, may pagsubok man o may pangit man tayong nararanasan sa ating buhay o maganda man ang nangyayari, ito dapat ang maging tayo bilang mga kabahagi sa sambayanan ng Diyos. Yung una na dapat nating makita rito bilang kabahagi sa pamilya, dapat nagre-resemble sa atin yung imahe ng ating Ama sa langit. We will resemble our Heavenly Father. Di ba tayo dito sa lupa, yung ating mga biological parents? Di ba nakakawangis natin sila? Di ba meron tayong tinatawag na, kapareho ng tatay niya yan, di ba? Meron nga akong isang apo o isang pamangkin na nanganak, kamukhang-kamukha ng tatay niya, kamukhang-kamukha pa ng lolo niya, di ba? Doon, yun yung natural. Natural na kahit sa ayon natin at sa gusto, dumarating ang time, ipanganganak tayo na kamukhang-kamukha tayo ng ating tatay, ng ating nanay, ng ating apo, o ng ating kapatid. At dahil nga tayo ay sinasabi natin na tayo spiritually ay mga anak ng Diyos, bagaman hindi yung itsura eksakto ang maging kamukha natin ng Diyos, pero ang ibig sabihin dito, yung kung sino ang Diyos, kung ano meron ang Diyos, dapat maging ganun tayo. Yung resemblance. Kung ang Diyos natin, sangayon sa sabi sa salita ng Diyos, ay mabait, mahabagin, mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis, mapagpatawad, mapagmahal, diba? Mapagpasalamat. Ito yung karakter ng ating Diyos Ama na dapat ay nagre-resemble sa bawat isa sa atin. Nakikita sa atin bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Di ba? Ngayon, ang tanong, kung titingnan natin bilang individual na mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, kung i-assess natin ang ating sarili, ano yung traits o ano yung meron ng Diyos o ugali ng Diyos na nakikita sa atin, naramanan natin? Meron ba kayo? Siyempre, tayo makaka-assess sa ating sarili natin. Ano yung traits ng Diyos na meron siya na sa tingin natin ay namamana natin mula sa ating Diyos Ama? Sabi rito sa Colossus 3, 12 hanggang 16. Actually, ito yung aking ipinost sa Facebook na verses. Siguro mga 3 weeks ago o 2 weeks ago na supposedly ay ito yung ang inaasahan ko o yung mag-message sa araw ng kinabukasan, Sabado, kaya ko ipinost yun bilang advance na verse para mabasa ng marami. Ito yung nais ko na basahin din sa umagang ito. Yung nakatala sa Colossus 3, 12 hanggang 16. Sabi niya Apostol Pablo, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin. Mabait, mapagkumbaba, mahinahon, mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat,
Taglayin nyo ang pagmamahala na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Sa verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang pakawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. Alam nyo, dito makikita natin kung paanong sa sinabi ni Apostol Pablo, ito yung passage, ito yung mga verses na makikita natin yung tinatawag na karakter ng Diyos. Na nais ng Diyos ay ma-impart sa atin o mapa sa atin bilang kanyang mga anak. Diba? Napakahalaga. Ang dami rito, inuulitin ko, yung sinabi kanina, ito yung mga karakter ng Diyos. Mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, di ba? Mahinahon, mapagtiis, mapagpasalamat, mapagmahal, mapagpatawad. Di ba? Na dito sa maraming ito, meron ba tayong kahit isa rito? Meron ba tayo dito sa ating buhay na sa tingin natin ay nasasalamin natin bilang anak ng Diyos? Sa umagang to, napakahalaga na dapat makita natin na hindi tayo tinawag ng Diyos. Hindi tayo ibinilang sa kanyang pamilya at hindi tayo ibinilang bilang kanyang mga anak para lamang manatili sa dati nating kalalagayan. Kaya tayo ibinilang ng Diyos, kaya tayo naging anak upang kung ano yung merong imahe ang Diyos, kung ano mang merong karakter ang Diyos, yun ang makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dapat yun yung una na dapat ay malaman natin at tuklasin natin at i-pursue natin na mangyari sa ating buhay na yung kung ano ang karakter ng ating Ama, iyon ang maging sa atin. Pangalawa, bilang pamilya, ang sabi nito, dapat mag-commit tayo doon sa tinatawag na hard work of relationship. Alam niyo, yung relationship, hindi naman yan dapat pusa eh. Okay, biologically, kapag nagkaroon ang mag-asawa ay nagkaroon ng anak, siyempre wala naman choice na kapag sila nagkaanak, yung anak ay mang relasyon niya sa kanyang mga magulang ay anak. At ang tatay at nanay niya, yun ang kanyang magulang. Wala siyang choice doon. Mayroon siyang tinatawag na relationship. Pero higit doon sa tinatawag na relationship na yun ang aking binabanggit. Hindi yung relasyon ng nanay at tatay kaya sila may relasyon, kundi mas malalim na relationship. Nakakita na ba kayo ng magkapatid? o magulang o magkaanak na hindi mo isipin na meron palang relationship? Kasi bakit? Kasi ang kanilang relationship ay papel lamang, yung biologically lamang. Pero pag tinignan mo, sila ay magkakalayo. Sila ay hindi mo makikita nagdadamayan. Di ba? Hindi mo makikita yung tinatawag na pagmamahalan. Kaya yung tunay na lalim na kahulugan ng relationship ay wala. Kaya sabi rito, we must be committed. Ang sabi rito, to the hard work of relationship. Ang mabuting relasyon, yan ay talagang pinagsisikap. Meron tayong gagawin. Hindi po pwedeng kaya tayo may relasyon sa kanila kasi sila'y mabait sa atin. Kundi yan ay dapat vice versa, na meron tayong gagawin para yung relationship na yon ay tumibay. Para maging maganda ang tinatawag na relationship. At nakikita nyo dito, sa sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Colossus 3, ang tinutukoy niya rito, hindi isang tao lamang. Ang sabi rito, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, diba? Ang tinutukoy dito, yung pamilya ng Diyos. At pag sinabing pamilya ng Diyos, kayo, hindi ito isa lang. Diba? Kaya makikita nyo, dahil sa marami, sabi, paalala rito, magkaroon tayo ng tinatawag na maayos na relasyon sa isa't isa. Diba? Kaya sabi, meron tayo narinig, walang taong nabuhay no man is an island. Hindi po pwedeng magaling ka lang sa sarili mo. Diba? Hindi pwedeng masipag ka lang sa sarili mo. Hindi pwedeng mabait ka lang sa sarili mo. Diba? Dapat yung kabaitan mo na yan, yung pagiging maalalahanin mo na yan, ay hindi lamang sa sarili, kundi maging sa kapwa. Diba? Na napakahalaga na dito'y nakikita natin na bilang pamilya ng Diyos, ito yung dapat meron tayo sa ating buhay.
Di ba? At sasabi nga, yung Kristyanismo, yung pagiging Kristiyano, hindi yan solitary belief system. Hindi pwede kung naligtas ka na, okay na. Di ba? Diba? Hindi pwede yun, hindi tayo nag-i-stop doon. Ang nais ng Diyos, matapos kang maligtas, marami ang maligtas pa dahil sa iyo. Di ba? Kasi nga, ang tawag niya ay church, hindi individual. Kaya makikita nyo, ang Biblia, ang terminology lagi, family, household, brother, sister. Di ba? Alam niyo ba yun? Ba't ba tayo ang tawagan natin sa ating iglesia ay kapatid? Di ba? Ba't ang tawagan natin ay kapatid? Kasi nga, tayo inilagay na ng Diyos sa pamilya, kaya ang tawag sa atin ay magkakapatid. Di ba? Sabi rito ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa 1 Timoteo 5:1-2, ang sabi dito, igalang yung mga matatanda na tulad ng iyong ama. Itrato mo ang mga kabataan na tulad ng iyong kabataan lalaki na bilang iyong kapatid na lalaki. Yung mga matatandang babae, ituring mo ay bilang nanay. Di ba? Yung mga batang babae, ituring mo na iyong kapatid. Di ba? Dito makikita niyo yung development o yung pagbuo ng pamilya. Bagaman biologically, kung saan tayo nanggagaling, parang iba, magkakamag-anak, marami sa atin magkakamag-anak. Pero iba, totally walang blood relationship. Nagsabi ng Diyos, dapat ang turing talaga natin dyan, pamilya. Pamilya na higit dun sa tinatawag nating biological family natin. Kasi ito yung pamilya na aabot hanggang langit. Diba? Napakahalaga nun. Sabi rito sa Gawa 2, ito yung makikita natin kung paano kumilos noon yung pamilya ng Diyos. Sabi rito, kaya't ang mga naniniwala sa ipinangaral niya ay nagpabotismo. At nadagdagan ang mga lagad ng may 3,000 mga tao ng araw na yon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay, manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghan na ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuturing na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian, ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagtitira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugda sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinadaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Alam niyo, di ba? Pag tinignan niyo ito, itong nangyari nito sa Gawa, that was 2,000 years ago. More than 2,000 years ago. Di ba? Higit. Pero pag tinignan natin ang iglesia ngayon, marami pa rin ang hindi talaga nag-work hard para doon sa tinatawag ng mabuting relationship. Diba? Mahigit 2,000 taon na nakita natin itong magandang nangyayari sa pamilya ng Diyos. Pero tingnan natin sa kapanahonan, yung pamilya ng Diyos. Hindi nag-e-effort. At kung meron mang ginagawa, ay nakasasakit sa pamilya ng Diyos. Diba? Siyempre, napakahalaga na at wala namang pinakamasarap na maranasan na yung relationship sa pamilya ng Diyos ay ganun kaganda na naman. Napakaganda. Pero siyempre, kaya sinabi ko nga, kaya nga tayo pinaalalahan ng Diyos pamagitan ng kanyang mga salita na kung ito ang kalalagayan natin, kung ito ang uri ng relationship meron tayo sa pamilya ng Diyos, kinakailangan natin ayusin. Kaya yung unang sinabi sa atin, dapat nakita sa atin yung karakter ng ating ano. Bilang tayo mana sa Kanya, bilang anak tayo ng ating Diyos. Diba? Kung paano tayo dapat magkaroon ng ugali, sabi nga ng Apostol Pablo kay Timoteo. Diba? Simple lamang. Ano ang ating Diyos? Diba? Simple lamang. Simple, napakadali. Isa lamang, daputin natin. Sino bang ating Diyos? Ang ating Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Kahit gaano kalaki ang kasalanan natin, humingi lang tayo ng tawad sa Diyos. Ng tunay, patatawarin tayo ng Diyos. Pero marami kabilang, uno sa pamilya ng Diyos, hirap na hirap ng patawad.
Diba? Hirap na hirap magpatawad. At katunayan, yung mga taonang nakalipas na nagawa sa kanya ng kapatid na siya nasaktan, na siya ay tila baga na violate, hanggang ngayon, nakalista sa kanyang isipan. Diba? Kasi ang tunay na pagpapatawad, yan ay paglimot. Kaya doon lang sa simpleng, doon sa isang karakter ng Diyos na yon, na dapat ay manahin natin yung pagiging mapagpatawad. Kumusta yung ating pagiging mapagpatawad? Hindi naman pwede, lagi natin binabanggit, pinatawad ko na po siya, Pastor. Pinatawad ko na po yan. Kaya lamang, hindi na pwedeng bumalik yung dati naming relationship. Ito ba yung nagpatawad? Diba? Hindi ganun ang pagpapatawad. Biblically, hindi yun. Kaya makikita natin na yung relationship, bilang tayo kasama sa pamilya ng Diyos, mag-e-effort tayo. Kapag sa tingin mo, ikaw ay may hindi magandang relationship sa iyong kapatid, mag-effort. Hindi po pwedeng alagaan, hindi pwedeng manatili. At yan ay mahirap. Kasi sa ating pag-kukumit na gumawa para sa mabuting relationship, merong sacrifices yan. Yung ating pride, kinakailangan ibagsak natin. Diba? Marami tayong pwedeng dapat gawin sa ating buhay na dapat ay makita sa atin bilang tinatawag na kabahagi sa pamilya ng Diyos. At panghuli, na dapat natin makita bilang tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Yung una, dapat kawangis natin ang ating Ama bilang siya ang Ama natin. Pangalawa, dapat i-work out natin ang ating relationship. Napakapangit na sa isang pamilya ay makitang hindi maganda ang relationship, di ba? At yung panghuli, bilang tayo pamilya ng Diyos, dapat alam natin na meron tayong missional purpose. Dapat may purpose tayo kung bakit tayo isinama ng Diyos sa kanyang pamilya. Di ba? Kung tatanungin natin ang ating sarili, kapatid, alam ba kung ano purpose sa'yo ng Diyos? Ba't ka inilagay sa kanyang pamilya? Ano yung agad yung naiisip mo? Kapag sa oras na ito, nag-iisip ka pa, teka, ano nga ba? And then, iniisip mo kung alin talaga mga mahalaga, di ba may problema yun eh. Dapat maliwanag na maliwanag sa atin yung missional purpose kung bakit tayo ay nakabilang sa kanyang pamilya. Di ba? Sa Biblia, unang-una pa lamang nang tawagin niya ang kanyang anak, ang kanyang bayan, ano ang ginawa nila Noe? Nila Abraham, nila Isaac, nila Moses, nila David. Ang sabi rito, pag binasa nyo, sila ay nagtayo ng tinatawag na templo ng Diyos. Sila ay nagtayo ng altar. Ano ibig sabihin nun? Ba't sila nagtatayo ng altar? Para doon ay makausap nila ang Diyos. Di ba? Para makausap nila ang Diyos. Ano ibig sabihin? Dapat ang mission purpose natin ay patuloy na mapalapit sa Diyos at makasama ang Diyos. Diba? Sa lahat ng bahagi ng ating buhay, dapat ramdam natin na kasama natin ang Diyos. Kaya mismo ang ating Panginoong Jesus, ano ang kanyang ginawa? Kaya niya ibinigay ang kanyang buhay upang tayo ay mapalapit sa Diyos. Yung dividing line ay mawala at tayo makalapit ng direkta doon sa dakong kabanal-banalan, sabi sa Hebreo 10:19-22, sabi rito, kaya nga mga kapatid, tayo malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Diba? Ano yung napakahalagang purpose o yung mission purpose na dapat malaman natin? Kaya tayo ibinilang sa pamilya ng Diyos upang tayo patuloy na mapalapit sa Kanya. Manatiling kasama ng Diyos. Yun, hindi lamang tayo, kundi yung iba pang mga tao na nais ng Diyos na makasama sa Kanyang pamilya. Yun yung una. Pangalawa na dapat natin makita,
na missional purpose natin kung bakit tayo sinama upang tayo matuto. Diba? Kailan pa tayo inilagay ng Diyos sa kanyang pamilya? Kailan pa tayo binilang ng Diyos sa kanyang pamilya? Gaano nakalawak yung ating kaalaman patungkol sa kanyang salita? Tayo ba ay lumago na? Tayo ba ay natuto na? Diba? Simula pa lang sa pagkabata, marami nang itinuturo ang salita ng Diyos kung paano tayo lalakad. Yung ginagamit namin lagi, every time na nagkakaroon ng child dedication, sabi rito sa Proverbs 22:6, train up the child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bata pa lamang, dapat sa pamilya ng Diyos, tinuturuan na natin ang bata. Ano sabi rito? Ang layunin para sa kanyang paglaki, maka-Diyos siya. Diba? Alam niya yung dapat niyang lakaran. Diba? Pagkatapos nasabi rito sa Kalawang Timoteo 2:15, study to show thyself approved unto God. Isang manggagawang walang dapat ikahiya. Diba? Kaya ang Biblia, punong-puno. Kaya mayroong mga pagpapahayag. Punong-puno lagi na napakahalaga ng nais ng Diyos. Kaya tayo binilang sa kanyang pamilya upang lumago sa kanyang salita. Kasi ano ang ating pananampalataya? Ano ang ating susundan? Kung hindi natin alam ang sinasabi ng Diyos. Kaya sabi rito, ito yung lugar na kung saan, ito yung kung saan tayo ilalago sa salita ng Diyos. Ang paglago, ang pag-aaral sa salita ng Diyos ay hindi lamang sa templo. Sabi rito, maging sa tahanan, kung sila nagtitipon-tipon, ginagawa yung mga bagay na nais ng Diyos para sa ikalalago spiritually ng bawat isa. At ang isa pa sa dahilan, bagaman napakaraming dahilan, yung missional purpose ng Diyos sa pamilya, ang layo nun ay para tayo mag-encourage sa isa't isa at iparamdam yung pag-ibig natin sa isa't isa. Di ba? Tayo ba ay pag ang pinag-usapan sa iglesia, tayo ba encourager? Tayo ba nakakapagpalakas sa kapatid? Di ba? Tayo ba ang isang uri ng kapatid na kapag nakausap ng isang kapatid na may problema, lumalakas o lalong nade-depress? Di ba? Tayo ba yung isang kapatid, ang saya-saya, nung makausap tayo, biglang nalungkot? Tayo ba ay kapatid na nagtatakip ng kasalanan ng iba o tayo pa yung kapatid na naghahayag ng kasalanan ng iba? Yung bang buhay natin, ikapahayagan ang pag-ibig natin sa isa't isa bilang magkakapatid. Alam niyo po, sa pamilya ng Diyos, sa Old Testament, sa Genesis pa lang, naging problema na talaga yan. Na hanggang sa ngayon, ay nais ng Diyos ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Ano sabi sa Genesis 4:9? Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Kasi ito'y matapos na kanyang patayin ang kanyang kapatid. Sumagot siya, sabi niya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Alam nyo, nung time na yun, sabi nga rito, sabi ni Abel, sabi ni Cain, bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Alam nyo, yun ay simula pa lamang sa panahon ng pagkalalang sa Genesis. Na hanggang sa ngayon, marami pa rin ang hindi nakakaalam na siya tagapag-alaga ng kanyang kapatid. Na dapat tingnan niya ang kalalagayan ng kanyang kapatid. Alam nyo, sa mga kapastoral, sa mga grupo ng kapastoral, nakalulungkot na isipin. Dahil ang inyong pong likod ang tumata yung tagapanguna sa Pastoral Care Committee sa Laguna Provinces. Sa maliit na kaparaanan doon, ay gumagawa kami ng programa kung paanong yung pangangalaga sa kapwa kapatid, kapwa manggagawa, ay magawa na. Ngunit ang nakalulungkot, marami ang hindi nakikibahagi. Dahil ba sa kanilang kaisipan, ay katulad ng kaisipan ni Cain, bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Diba?
Kaya salamat sa mga pastor, sa mga kamanggagawa na nag-e-effort, tumutugon para maabot ang mga kapwa kamanggagawa, mga kapatid. Sa pamilya, balikan natin yung pamilya, nasabi lagi, kasi kung mga pinag-usapan nga natin yung pamilya ng Diyos, at sa tunay na pamilya rin naman, yung biological, sabi ni Apostol Pablo sa Efesos 5:20, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. Ano ang pagkaka-example? Ano yung proof na ipinakita ng ating Panginoong Sus? Na sinabi ni Apostol Pablo? Paano pinatunayan ng ating Panginoong Sus yung kanyang pag-ibig sa Iglesia? Ibinigay ang kanyang buhay. Ito yung binanggit ni Apostol Pablo na pattern. Ano sabi? Lalaki, mahalin mo ang iyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang Iglesia. Ang ibig sabihin, kahit buhay mo, dapat itataya mo para sa iyong asawa. Kasi kayo ay pinag-isa ng Diyos. Kayo ang iisa. Sa Efesos 6:1, sabi naman dito, hanggang 4, mga anak, kasi pamilya, mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo yung ama at ina. Ito ang unang utos sa may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Yun ang payo sa mga anak. Sa mga magulang naman, balanse. Mga magulang, sabi sa verse 4, huwag ninyong ibuyo sa panikimagsik laban sa inyo yung mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ayon sa disiplina at aralin ng Panginoon. Alam niyo po, ito'y tatlo lamang na paalaala sa atin. Bilang tayo ay mga kabahagi ito sa tinatawag na pamilya ng Diyos. Napakahalaga na makita sa ating buhay yung mga bagay na ating narinig ngayon, na kung ito'y susundan lamang natin at magkakaroon talaga tayo ng tunay na refleksyon sa ating buhay bilang tayo anak ng Diyos, magkakaroon ng napakalaking pagbabago. Walang problema ang pandemya, kundi bilang mga anak ng Diyos, pamilya ng Diyos, patuloy tayong magiging sama-sama, magtutulungan, at magkakaroon tayo ng tinatawag na kapahayagan sa maraming tao na tayo nga tunay na pamilya ng Diyos. Ang sabi sa unang Thessalonica 3:12, sabi ng Apostol Pablo, naway palaguin at pasaganayin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Sa Roma 12:9 Hengis, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ulitin ko, napakaganda ng mga talata, pero tunay ito na magiging napakaganda kung magiging bahagi ito ng ating buhay. Huling talata, sabi rito sa Hebreo 13:1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Sa umagang to, napagpala nawa tayo ng salita ng Diyos. Sana, kung patuloy na kiniklaim natin at pinaniniwalaan na tayo kabilang nasa pamilya ng Diyos, dapat maalala natin na sa pamamagitan ng mensahe ngayong umaga, maalala natin na dapat ay kawangis natin ang ating amang nasa langit bilang tayo ay kanyang mga anak. Dapat maliwanag sa atin ang purpose kung bakit tayo ibinilang ng Diyos sa kanyang pamilya. At bilang kabilang sa kanyang pamilya, dapat mahayag sa buhay ng bawat isa atin yung ating pag-ibig, yung tunay na pagmamalasakitan sa isa't isa. Pagpalain tayo ng Diyos sa kanyang mga salita, nawa ito'y makatulong sa atin spiritually, lumugo tayo sa pananampalataya. Palakpakan na natin ang Diyos.